Alam po natin ang pangalan ng fiesta, Cristo Rey, Christ the King. Pero sa mga imahen ng Christ the King na nakikita natin, ako ho ay medyo natatakot sapagkat baka maging tukso o baka maligaw tayo ng pag-unawa tungkol kay Kristo Hari. Tingnan nyo na lang po yung imahe na nakikita natin. May koronang ginto, may damit ng hari, may scepter, at kitang-kita natin, hindi siya pangkaraniwan. Pero ang totoo, kahit kailan po sa loob ng 33 years, ay hindi nagdamit si Jesus ng ganito. In fact, the Lord told us, conversing with Pilate, "My kingdom is not of this world." Ibig sabihin, hindi siya katulad ng King of England. Hindi siya katulad ng King of Spain. Hindi siya katulad ng Prime Minister. Iba yung kanyang paghahari. Tandaan natin yon. Maliwanag na maliwanag, sinabi niya kay Pilate, "My kingdom is not of this world." So, how can we recognize the kingship of Christ? Tatlong kailangan lang pong hanapin natin para mapatunayan natin na si Kristo ay totoong hari. The first is humility, the second is humility, and the third is humility. Yun lang. Without humility, we will not be able to understand the kingship of Christ. Unfortunately, humility is very vague. Minsan natatakot tayong maging humble kasi baka ginagawa ka ng doormat. Natatakot tayong maging humble kasi baka niloloko ka na. Natatakot tayong maging humble kasi baka hindi ka pansinin. But what are the signs of a humble person? Tatlo din po. Ang unang mukha ng humility is gratitude. Ang isang taong mababang loob ay madaling magpasalamat sapagkat ang isang taong kumikilala na ang lahat ay biyaya, ang lahat ay regalo, nagpapasalamat. Ang opposite ng gratitude ay entitlement. Ang ibig sabihin, I am entitled to rights, I am entitled to position, I am entitled to honor. Ibig sabihin, hindi bigay, kundi akin. Humility is about gratitude. So, kung gusto lang nating maging tunay na alagad ni Kristong Hari, simula ngayong gabi hanggang sa huling hininga, dagdagan natin ang kota ng pagsasabi ng thank you. Dagdagan natin yung kota ng pagsasabing salamat po. At ang opposite noon ay kapag hindi mo nagustuhan sa Facebook, block, cancel, unfriend. Ang binamahal kong kapatid, ang paghahari ni Kristo ay marunong magpasalamat. Pangalawang katangian ng humble person, pagkatapos ng gratitude, ang pangalawang katangian ay responsibility. Ibig sabihin nun, accountability. Ang isang tao na humble ay kumikilala na meron pa akong boss. Ang isang taong humble ay kumikilala na meron pang accounting na mangyayari sa akin. Kapag ayaw mong magpa-accounting, kapag ayaw mong magpa-audit, kapag ayaw mo ng evaluation report, ibig sabihin, ayaw mong kilalanin your responsibility, your accountability, and you are far from humility. Gratitude, responsibility. Ang pangatlong tanda ng isang humble person ay generosity. Ang ibig sabihin ng generosity ay mapagbigay. Kaya tandaan ninyo, mga minamahal kong kapatid, ang mayabang at ang kuripot, magkapatid yan. Kapag kuripot ka, nasa bingit ka na ng kayabangan. At ang kayabangan ay maghahatid sa atin sa pagiging ganid, sa pagiging sakim, sa ayaw buhay, sapagkat akin ito. 3 signs of a humble person: gratitude, responsibility,
Generosity. Pakita nyo nga sa akin, nakikinig kayo. Ano yung tatlong katangian ng humble person? Una? Louder. Pangalawa? Responsibility. Pangatlo? Generosity. My dear brothers and sisters in Christ, paano natin tinitignan si Kristong Hari? Nakakatakot. Baka ang tingin natin kay Kristong Hari ay kung paano siya tiningnan ni Pilato. Because Pilate looked at Jesus. Pilate saw the eyes of Jesus, but he did not see the real king. What about us? Are we looking at Jesus the way Pilate looked at him? Or are we looking at Jesus as the disciples looked at him? Are we looking at Jesus as Herod looked at him? Or are we looking at Jesus as the apostles looked at him? Ano ang tanda na ang ating panahon ay kumikilala sa humility of the kingship of Christ? Ito ay makikita natin sa pinipili nating leader. Ito ay makikita natin kung anong klase kang leader sa iyong pamilya, ano kang klaseng leader, anong klaseng ama ka, ina, ano kang klaseng teacher sa school, ano kang klaseng principal, superintendent, o supervisor, ano kang klaseng punong bayan, ano kang klaseng pangulo, at ano kang klaseng obispo. My dear brothers and sisters in Christ, ano yung leadership na nakikita natin na kailangan nating baguhin? Nakakalungkot po, pero sasabihin ko pa rin, di ba nasasanay na tayo na ang leader ay pwedeng may kabastusan? Di ba natatanggap na natin na ang leader ay pwedeng may kasinungalingan na maaaring makakumbinsi dahil sa fake news, maaaring makakumbinsi dahil sa binayarang trolls, kasinungalingan, kabastusan, kamatayan bilang solusyon sa ating problema, korupsyon, at huwag kayong magagalit sa akin, ang panglima ay kawalang hiyaan. Yung bang kapal na talaga. Yung bang wala ng kahihiyan. Yung bang wala ng ikinahihiyang masama na ipinagmamalaki at ikinakatakot na maging mabuti. Kasinungalingan, kabastusan, corruption, kamatayan, kawalang hiyaan, ito ang nagiging mukha ng ating pinuno. Mapapamilya, masasimbahan, o kahit saan. At ang piyesta ng Christ the King ay pagkakataon para ipaalaala sa atin. Kapag nagpatuloy tayo na kinukonsente ang leader na nabubuhay sa kasinungalingan, kapag nagpatuloy tayo na ang leader ay kasinungalingan, kamatayan, kabastusan, kawalang hiyaan, corruption, ibig sabihin lang noon, ang fiesta ng Christ the King, ilang oras lamang. At pagkatapos ng fiestang ito, ang gawin natin ay, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. We will be disciples of kabastusan, of corruption, of kasinungalingan, of kawalang yaan, of kamatayan. Kanina, lumuhod tayo sa harap ng tunay na hari. Sana, ngayong nakaupo na tayo o mamayang tatayo, panindigan natin na ang tunay na hari ay si Jesus. At hanggang hindi natin kinikilala, that leadership should be a leadership of humility, of humility, of humility. That Christianity should be a religion of gratitude, of responsibility, and generosity. The kingdom of God is not upon us. When we say, may your kingdom come, may we truly open our hearts so that Christ, the humble King, may truly be King of our hearts.